Ito na marahil ang pinakamasakit na dokumentaryong aking ginawa, 2005 nang makilala ko si Angela at Jeremy, mga batang pinipilit mabuhay sa kabila ng katawang butot balat. Namatay si Angela ilang araw matapos ipalabas ang aking dokumentaryo. Halos di ko mapatawad ang aking sarili noon. Wala man lang akong nagawa para siya'y iligtas. Makalipas ang 9 na taon, nagbalik ako sa bayan ni na Angela at Jeremy sa Mercedes, Camarines Norte, sa purok ng Pugadlawin. Kuya, kilala niyo po si Riaco Hanson? Yan may yung simento na yan. Batid kong pumanaw na si Angela, pero ang batang si Jeremy, umasa akong buhay pa. Dati nung nagpunta ako dito, wala pa silang sari-sari store. Tao po! Tao po! Hi, Nay! Kayo po yung asawa ni Mang Riaco. Naalala niyo pa ako? Naalala niyo pa ako? 9 years ago pa yun nung nagpunta ako dito. Matagal na! Patay na nga yung si Jeremy. Patay na. Sino po? Yung Jeremy. Natigilan ako sa sinabi ni Nanay Salvacion. Namatay na rin pala si Jeremy. Nahirapan ang baga, tumigil ang puso, naubusan ng lakas dahil sa malnutrisyon. Hiniling ko kay Nanay na dalhin ako sa puntod ni Jeremy para makapagpaalam man lang ako. Pero laking gulat ko nang dalhin niya ako sa isang animoy talahiban. Kala mo pag tiningnan mo yung buong place, kala mo taniman lang siya ng mga gulay. Pero kapag hinawi mo yung mga halaman, may mga lapida ng mga bata. Puro bata yung mga namatay. Ito, meron pa dito. 5 years old lang itong batang to. 2004 to 2009. Saan po siya nakalibing? Ito. Saan? Diyan sa ilalim. Eh, walang pangalan? Wala na, mamta, kasi sinisirira ng mga ano. Wala siyang lapida, ate? Wala nga, mamta, inaano. Tiglalaroan ng mga bata. Kaya wala yung lapida. Nung mga sandaling iyon, naging sariwang muli ang pait. Sorry, Jeremy. Sa tabi ng libingan ni Jeremy, nilinis ni Aling Salvacion ang isa pang bahagi ng lupa. Hindi lang pala isa, kundi 2 sa mga anak niya ang namatay sa malnutrisyon. Anong pangalan ng isa niyong anak na namatay? Iyan, Jessica. Babae. Babae. Jessica, pareho rin ang katawan ni Jeremy. Payat din. Payat. Aywan ko kung bakit ganyan ang mga anak ko. Marami ba ditong bata na namamatay dahil sa ganyan din? Payat lang, yung bigla na lang namamatay? Marami, ma'am. Yung iyan dyan, iyan Sino? Iyan may Ito nandito. Anong kinamatay niyan? payat din. Sino po? Ito? Ito? Itong nandito? Ito? Iyo po, ma'am. Ito? Oo. 1996 to 2002. Ang bayan ng Mercedes ang may pinakamataas na bilang ng mga batang malnourished sa buong Camarines Norte. Ang sitwasyon noon, halos ganun pa rin ngayon. Si Princess, 2 taong gulang, di pa nakakalakad o nakakatayo man lang. Halos nakalitaw na ang buto sa kanyang likuran. Ang kanyang puwet, wala ng kalaman-laman. Ate baby. Sige po. Kanin at isda ang tanghalian noon ng mga bata. Sunod-sunod ang subo ng batang si Princess. Anong gusto niya? Ito. Ano problema? Ano nangyayari?
Ano gusto niya? Isda. Isda ang gusto ni baby. Dagdagan mo naman ng ulam. Ngayon, uuwi ba ngayon asawa mo? Baka po bukas pa po yun. Di man po pare-pares yun ng ano. Minsan po na 1 linggo, 6 na araw lang. Aabot ba ito hanggang bukas? Mamayang gabi lang po yan. Mamayang gabi. Pero kalagitnaan ng kain, itinago ng kanyang inang si Baby Jane ang ulam. Kailangan pa raw kasi itong tipirin para may panghapunan mamayang gabi. Teka natin, nabaga pa pa yun. Baka gutom pa nga. Tama na, tama. Itago pa nga natin. Ayan na, gusto nang magbebe. 4 na araw na sa laot ang asawa ni Baby Jane. Paubos na ang iniwan nitong pera sa kanya, 40 pesos na lang ang natitira. Paano niya ito pagkakasyahin sa kanyang mga anak? Pagdating ng hapon, nagdesisyon si Baby Jane na maghanap na lang ng sarili nilang pagkain. Pero laking gulat ko nang dalhin niya ako sa abot-tuhod na putikan. Isa lang ang naglaro sa aking isipan. Anong klaseng pagkain ang makukuha sa putikan? Bagungon kung tawagin nila ang suso na nakabaon sa putik. 2 timba raw ang kailangan naming punuin. So ganito talaga kayo kapag yung mga asawa ninyo wala pa? Opo. Pag wala pang sila, ako kami ganito, binibinta man namin sila. Mahirap po pag ang asawa mo lang aasahan mo, magugutom kayo. Maganda yung parehas kayo naghanap buhay. Tama. Ayun, ito. Sa totoo lang, madali lang maghanap ng mga suso. Hindi na ako makadala. Ang mahirap ay ang paglusong sa malapot at maduming putik. Akin na, alika. Parang kumunoy dito Halos 1 oras na kaming nakababad sa putikan nang mangyari ang di inaasahan. Sugatan ka. Bibigyan natin, pabibigyan. Na anak ko ano yan. Ganito. Tuloy-tuloy ang tulo ng dugo, pero pilit na ipinagpatuloy ng ina ang trabaho. Makalipas ang 2 oras, napuno rin namin ang 2 timba. ₱20 kada baso ang bentahan sa ganitong klase ng suso. Pero nang biyakin namin ng isa, lubhang napakaliit at puno pa ng putik ang laman nito. Ang binibenta nyo, ito lang? Inaalis pa po yung... Hindi yung buong shell ang binibenta nyo? Hindi po. Ito? Sa tansya ng mga babae, baka ₱100 lamang ang kitain nila sa pagbebenta ng aming nakuha. Alas 6 ng hapon, may magandang biyaya ang karagatan. Dumating ang pinakahihintay ni Baby Jane, ang asawa niyang si Rodel. Ikaw ba si Rodel? Siya na po. Ako si Carla. Hello, good afternoon. Hala, Siya ano una si nangyari sa kamay Rodel. mo? Ha? Sa laot po, babad sa tubig. Ay, sus Maria. Ano yan? Ba't nagkaganyan? Ay gawa po sa dagat po. Pagawak baga po ng nylon.
Sa sobrang tagal sa laot, natuklap na ang balat sa mga kamay ni Rodel. Paika-ika na rin siya kung maglakad. Ano nangyari sa paa niyo? Na ilisi po. Nahiwa po. Nahiwa ng LEC. Pagtanggal ko po nung sabid po nung ilisi. Sa sobrang sa sobrang bilis ko po na abot po. Umasa ang mag-iina na may dalang pera ang kanilang ama. Pero bukas pa raw makukuha ni Rodel ang kanyang sweldo, kaya nagtiyaga muna sa kape ang kanyang bunso. Kinagabihan, pinagsaluhan ng mag-anak ang natirang isda ng tanghalian. Tigdadalawang piraso lamang ng sapsap ang bawat isa. Nang maubos ang ulam sa pinggan, humingi pa ng dagdag ang bunsong si Princess. Pero itinago na namang muli ni Baby J ng pagkain. Kailangan pa raw kasing magtira para may pang-almusal pa. Inaaway ka ni Mama. Di mo kita inaaway. Noong gabing iyon, itutulog na lang muna nila ang kanilang gutom. Kinabukasan, maagang nagpartihan sa kita ang mga mangingisda. Ang benta nila is 12,584. Ngayon, ito ileles yung gastos. Oo. 12,584 minus 8,513, 4,071. Divide 6. Ang abutin ng isa is 678.50. 678. Yung mga namin na broker namin kukukita. Mahigit 600 pesos ang nakuhang pera ni Rodel. Pero ang perang kinita, napunta lang sa utang. Ano? May bariya ka. Papalitan mo. Balik mo yung 180 sa akin. 180. Mag-uulan man. Ibalik mo na lang yung sakli. $300 lang kinuha mo. Eh di may utang pa akong 20. Dahil dito, napilitan si Rodel na pumalaot muli kahit pa may nagbabanta ng bagyo. Kasi zero visibility. Baka itong pasok natin mamaya, delikado. Ano lang kasi ang papasukan natin. Kinabahan ako para sa aming maliit na bangka. Pero desididong kumita si Rodel. Naghihintay kasi ang kanyang mag-ina sa Pampang. Naghihintay ng biyaya ng karagatan. Sa dagat, walang tigil ang buhos ng ulan. Pero gustuhin mang lumaot ni Rodel para makakuha ng malalaking isda. Hindi na sila pahihintulutan ng panahon.
Umasa ang mag-iina na may biyaya ang dagat sa kanilang padre de pamilya. Pero makalipas ang 4 na oras, 3 maliliit na isda lamang ang nahuli ni Rodel. Sa dagat umaasa ang halos lahat ng mga taga-Mercedes. Kapag salat sa biyaya ang karagatan, silang mga bata ang unang nakakaramdam. Dito kayo, mapila-pila lang kayo, mangko, matimbang tayo. May timbangan akong dala, dali. Ito, lubid. Palitan mo ng lubid. Titingnan po ninyo kung naka-zero pa. Angelica, ano to? Gibara. 60 months. So, ang 60 months ng babae, dapat 13.7, 9.5. Si Angelica, 5 taong gulang na siya. Pero ang weight niya, pang 2 years old lang na bata. Kasi 9 kilos lang siya eh. 9.5 kilos. Nang una akong magtungo sa Mercedes noong 2005, 3 sa bawat 10 bata rito ang malnourished. Sa pagdaan ng mga taon, halos walang pinagbago ang bilang ng mga batang kulang sa timbang. So, 22 months si Princess 22 months, ang normal weight ng magdadalawang taon na bata ay 8.7 kilos. Pero ito ay nasa 6.5 kilos lang. Yung 6.5 kilos ay weight yon ng isang 9-month-old na baby. Pero magdadalawang taong gulang na to. Sa purok ng Pugadlawin kung saan pinakamataas ang malnutrition, mas marami pa ang undernourished kumpara sa mga batang normal ang timbang. Based doon sa random sampling namin, there are 200 children here. Kumuha kami ng random sample na 27 children, so mga 10% ng population. Out of the 27 children na tinimbang namin, 7 lang ang normal weight. Underweight siya. Isa sa mga nakatawag sa akin ng pansin ang batang si Ashley. Mag-6 na taong gulang na ang bata, pero nang amin siyang timbangin. Okay, so si Ashley ay, kung 69 months siya, ang normal weight ng 69 months na babae ay 14.9 kilos. Pero si Ashley ay 10.6 kilos lang. Yung 10.6 kilos ay normal weight ng isang 35 months old. Na bata. Na bata. Yung weight niya pang 3 years. Katumbas lamang ng 3 taong gulang na bata ang kanyang bigat. Kung pakikinggan lang ang kanyang munting tinig, hindi mo iisiping may sakit ang batang si Ashley. Eh ito, ano to? Punong-puno ng buhay kahit unti-unti nang bumibigay ang katawan. Si Ashley ang ikatlo sa 5 magkakapatid. Namatay kamakailan ang kanilang bunso dahil sa malnutrition. Yung anak mo na nagbutot balat din dati, dahil ano nangyari doon? Kasakit na lang po siya basta. Nagkasakit na lang basta. Nagkasakit po siya. Hindi naman po ano ng gamot. Dahil ano po, walang pampagamot, walang pera po. Hindi namin nasuportahan kaya po nawala sa amin. Ganito rin kapayat yun. Mas payat pa po masyado. Sa sobrang payat, bakas na ang tadyang ng bata. Payat ni Ashley. Ang laki ng tiyan, te.
Habang pinagmamasdan ko si Ashley, bumalik sa alaala ang batang si Jeremy. Nahihirapan huminga, te? Hindi naman. Nahihirapan huminga? Tulad kasi ni Jeremy, palagi ring hinihingal at mabilis ang tibok ng dibdib ni Ashley. Pumapasok sa school? Hindi ma'am, kinakarga ko lang po siya papunta din sa school, balikan. Bakit kinakarga niyo pa? Hindi po ganong malakas ang katawan niya, kaya kinakarga ko po siya balikan papuntang eskwela. Ano nangyayari ba sa kanya kapag masyadong naglalakad ng matagal? Namumutla po siya ma'am, napapagod po siya. Maagang naghapunan ng mga bata noon. Sabik na sabik si Ashley sa bawat subo ng kanin. Pero ang kanilang ulam, hati-hati ang tatlong bata sa iisang alimasag. Pero hindi lang kakulangan sa pagkain ang problema ng mga bata sa Pugat Lawin. Ayon sa nutritionist ng barangay, 4 na taon nang nagsasagawa ng feeding ang DSWD dito. Pinapakain ng mga bata araw-araw sa loob ng 6 na buwan. Pero hindi pa rin daw ito sapat. Kasi po hindi po alam ng mga magulang kung ano yung proper nutrition, paano po nila pangalagaan na maging malinis ang kanilang mga anak. Saka isa pa po yung kapaligiran po dito is makikita po natin na madumi. Bukod sa kahirapan, may isa pa kasing kalaban ang mga bata ng Pugat Lawin. Mabulati po yung mga bata, maraming mga bulate. Pero bakit po ba maraming bata dito na may bulate? Dahil na po sa kapaligiran namin, maruming paligid po. So kahit na purgahin ninyo, Opo, babalik nandyan, lang? babalik lang din. Saka, yung kahit sabihin natin na okay naman yung pagkain na kinakain niya, hindi pa din yung kasi merong katulong sa loob ng tiyan. Marami sa mga bahay sa Pugat Lawin walang sariling palikuran. So saan sila dumudumi? Sa sapa po, pumupunta sila ng sapa. Saka po minsan, siyempre mga anak na ganyan maliliit, nadumiyan dyan sa lupa. Tapos ibabaon na nila doon. Doon naglalaro yung mga bata. Aminado ang lokal na pamahalaan na malaki pa ang problema nila sa larangan ng health and sanitation. Pero hindi lang naman daw sila ang may responsibilidad nito. Siguro yung mga bata siguro hindi nakokontrol ng mga magulang. So medyo doon tayo nakakaproblema. For the past 3 years, maliban sa mga public CRs, meron din tayong mga octopus toilets na ipinamimigay. Susunod siguro namin gagawin ay to educate the parents ng mga bata. Pangako ng lokal na pamahalaan, hahanapan nila ng solusyon ang problema. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan makakapag... Sa aming 3 araw sa Pugat Lawin, dinala namin ang mga bata sa ospital ng Mercedes. Kita na naman tayo. Isang pamilyar na muka ang sumalubong sa akin. Si Dr. Henry Moreno rin ang tumingin noon kay Jeremy, ang batang nakilala ko sa dokumentaryong Butot Balat noong 2005. Weight niya is, mababa pa siya sa 10 kilo? Makalipas ang 9 na taon, mga batang butot balat pa rin ang kanyang tinitingnan. Sa pagsusuri ni Dr. Moreno, hindi lang malnutrition kundi pati bulate o parasitism ang problema ng mga bata. Posible rin daw may tuberculosis ang ilan sa kanila. Maputla siya. Pero mas nabahala ako sa mga natuklasan niya kay Ashley. Bilis ng heart rate niya. Ibig sabihin talagang kapos siya sa oxygenation. Kinakapos. Kaya yung bilis ng puso, depende pag talagang ganyan pag anemic po. Parang na compensate. Maputla. Oo, maputla. Maputla siya. Parang kulang sa dugo. Posibleng ang kulang sa dugo, pwedeng siya sakit nga. Pwedeng sa ulcer. Ulcer dahil kulang na kinakain. Kulang kinakain na anuhan na yung ano niya, nagkakasugat na yung kanyang bituka. Kinabahan ako sa aking narinig. Halos ganito rin ang findings noon ng doktor sa batang si Jeremy. Sana hindi pa huli ang lahat.
Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Ashley at ang kanyang ina. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinipilit ni Ashley na pumasok sa eskwelahan. Mahilig mag-aral ang bata. I, ito. N. G. O. Salat man sila sa pera at pagkain, mayaman si Ashley sa pangarap at panaginip. Kaninong bahay to? Amin. Bahay niyo. Wow, very good! Anong gusto mo maging paglaki mo, Ashley? Doktor. Ano yan? Doktor. Gusto mo maging doktor? Sila ang binhi ng anumang lipunan. Ang dapat pinaka-inaalagaan, ang dapat pinaka-pinahahalagahan. Dahil anumang sakit ng lipunan, bata ang tiyak na unang makakaramdam. Wala na sanang sumunod pa kina Jeremy at Angela. Sana maging mas mabait ang tadhana sa kanila. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pambili ng lobo, Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.